Verse 4, read begin. When thou bowest about unto God, labor not to pay, for he hath no pleasure in fools, pay that which thou hast vowed. Verse 7, for in the multitude of dreams and many words, there are also divers of vanities, but fear thou God. Let us go to the Lord in prayer, close our eyes, bow down our head. Let's pray. Our God, our loving Father in heaven, maraming salamat po Lord for this day. Thank you po sa buhay sa lakas. Thank you po sa inyong salita. Thank you sa mga special number. Sweet Holy Spirit, help me, help us as we study your word, Lord. Help me to preach with power, wisdom, clarity, compassion. Forgive all our sins. At we pray, Lord, na kayo po manguna sa amin at tulungan niyo kami mga pastor, Lord, na makatulong sa kailang spiritual life. In Jesus Christ's name, amen. Thank you. Please be seated. Gusto kong umuwi, hindi ko magawa. Gusto ko makagawa, hindi ako makapahimula. Anong sagot? May sagot kayo? Tim Joseph, Daniel, David, ano pa? Timothy. O sino makasagot? Within 10 seconds. 10. Matamad, mali. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Walang sagot. Ang tamang sagot, gusto kong gumawa. Hindi ako gusto kong umuwi, hindi ako maka-uwi. Gusto kong gumawa, hindi ako makapaniwala. Siyempre, yung sagot, tulog. Hindi ka naman maka-uwi kasi tulog ka. Hindi ka naman makapanimula kasi tulog ka. Walang points. Okay, gising na sila, praise the Lord. Ang title ngayong araw na to ay How to Reach Your Dreams for the Lord. How to reach your dreams for the Lord. Paano mo maabot ang iyong mga pangarap para sa Panginoon. Sa nabasa natin kanina sa ating dalawang verses, when thou bowest about unto God, labor not to pay it, for he hath no pleasure in false pay, which thou hast vowed. At sa verse 7, for in the multitude of dreams and many words, there are also divers vanities, but fear thou God. Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinananata. Ako noon ay nag-vow sa Panginoon na mag-Bible school. At para ma-fulfill yun talagang pinapatrabaho na sana ako sa Asian Bank Makati. Kailang naalala ko yung panatabaw ko sa Panginoon na binitawan. Kaya hindi na ako nagtrabaho sa Asian Bank Makati. Tulungan pa nila ako kung paano mag-computer. Kailangan dahil may bawa ko sa Panginoon, sinunod ko yung bawa. Kaya napunta ako sa Bible School. At para pala matrain sa Bible School at para ngayong araw na to ay mag-preach sa inyo ng kanyang salita ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya sa karamihan ng mga panaginip at sa maraming mga salita ay may iba't ibang walang kabuluhan, ngunit matakot ka sa Diyos. Paggalang na pagkatakot na lumalapit sa Diyos, hindi lumalayo. Pag patungkol sa Panginoong Diyos, ang iyong dreams o mga pangarap, ito ay may kabuluhan, pakinabang, at pagpapala sa lahat. Ang preaching ni Pastor Joshua, umpisahang mangarap. Kay Pastor Sean, huwag mangarap mag-backslide. Kay Pastor Daniel, mangarap sa mataas na gantimpala para sa Panginoon. Kay Pastor Tiagan, ilaw at gabay sa mga pangarap. Kay Pastor Daniel, kagabi, huwag magmadali. How to reach your dreams. God is helping you, amen? Tutulungan ka ng Panginoon, and kami mga pastor ay nandito rin para mag-assist sa inyo to reach your
full potential in worshiping, loving, and serving the Lord. There are three kinds of people about this dream. Number one, destroying the dreams. Destroying of itself, dinidestroy niya yung sarili niya at yung other person na may mga pangarap na dadamay pa ng iba. Yung pangalawa naman na person, na tao, ay no movement. Ibig sabihin, I cannot be moved, stagnant, steady lang, no motivation, walang pakialam, walang pangarap sa buhay. At pangatlo, building the dreams. Ito yung mga tao na determined, mga people, consistent, motivated, disciplined, enthusiastic, dedicated, may goal, may pangarap sa buhay, kayang abutin sa tulong at biyaya ng Diyos. Yung mga magulang po ninyo, yung people, helping you para maabot ang iyong mga pangarap by God's grace. At sa tulong ng Panginoon, by the grace of God, yung anak namin, ni Ma'am Annalyn at na si Hannah Joyce at si Jatnil Joyce, puro may mga Joyce, ay tinutulungan namin maabot ang kanilang pangarap. By the grace of God ay naging valedictorian si Hannah sa Kaisik sa Kalibo Integrated Special Education Center at with honor naman si Jatnil sa 4th quarter. Alam nyo, ang layo pa ng aming yung tahanan sa Barangay Briones. So 7 kilometers yung layo. Kaya minsan ay dala-dala namin yung kaldero. Hindi pa kami naka-almusal kasi malilit na. Hindi pa ako nakapanuklay, hindi pa nakapang-ahit. Hindi minsan hindi nakapaligo. Para lang mahatid sa school yung anak namin kasi ang layo, 7 kilometers. Ang layo ng school. Minsan umiyak na yan, kaya biblical ay he that with sowing tares will reap in joy. Pero minsan kami mga magulang o pastor o mga parents dito, minsan nabubuhay na nga kami para hindi na sa aming sarili, kundi para na sa mga anak, sa mga katulad nyo. Amen? Naintindihan niyo rin ako pag naging tatay ka na, naging nanay ka na, kung ikaw ngayon ay 12 years old at mag-aasawa ka, 24 years old, so 12 years na nga, magkakasawa ka na. May mga pastor nga, 21, nag-asawa na, 21 years old, di ba? May mga pastor. Si pastor, maraming mga pastor, mga bata pa nag-asawa. So kung ikaw ngayon ay 12 years old, dapat bago mo na mag-asawa, aral ka muna pagka-graduate, pagka-trabaho, and then, pwede ka na mag-asawa, may trabaho ka na eh. Siyempre, isama mo sa pangarap mo ang Panginoon at yung pastor. At siyempre, bago mag-asawa, magplano ka, nabanggit ko na ito last camp, at sinabi na rin ni Pastor Chaga, dapat nabasa mo na yung Book of Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. At basta hanggang Revelation, nabasa mo na yung Bible. Nabasa mo na. Kaya ngayon, umpisa mo na magbasa ng Bible. Basahin mo ang Biblia, buong Biblia. By the grace of God, nabasa ko na rin yung Bible. Sa King James, 2 beses. Sa cellphone na King James, 1 beses. At Tagalog, 1 beses. So, 4 na beses na. Hanggang babasa pa rin ako. Nasa Book of Exodus na. Kaya ganoon din ang gagawin niyo. Pero marami pa rin kayong matutunan ng mga spiritual blessings, principle. Para may matulog ka sa mga anak mo. Kaya mga pastors, ay ganoon ang kanilang encouragement lang sa atin na nandito sila to encourage you, to build you, and to build your confidence, to motivate you, to help you, to warn you, to rebuke you, to guide you, to challenge you, to bless you, to lead you become Christ-like character. Amen? So this kami nangungusap ang Diyos through dreams. Andiyan si Joseph the Dreamer sa Genesis 37 verse 7. Sapagkat narito tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid. At narito na ang aking bigkis at tumuwid din naman. At narito ang inyong mga bigkis ay napasa palibot at yumukod sa aking bigkis. Ibig sabihin mga bigkis yung mga pinunpon ba yun?
yung mga trigo, kung mga palay, doon sa Israel ay trigo, ginagawang tinapay. At siyempre, meron siyang kapatid na 11. So, lahat yun ay yumuko, yung mga binugkos pa. At sa Genesis chapter 37 verse 9, sabi dito, and he dreamed yet another dream unto it his brethren and said, behold, I have dreamed a dream more, and behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. Kahit yung dream ng chief butler, Genesis 40 verse 9, through God's help, Joseph interpret the dream at nabalik siya as pagiging chief butler. Yung chief vicar sa Genesis 40 verse 16, through God's help, Joseph interpret the dream. Pero siya ay nakaroon ng death penalty. Siya ay hang sa tree. But now, we have the King James Bible, the complete revelation of God to humankind. Kompleto na po ito. Inspired Word of God. Kaya reach your dreams for the Lord. Mabog mo ang mga pangarap mo for the Lord. Number 1. Ang ating point ay dito lang lahat sa letter D, R, E, A, M, S. Diyan. 6 points pero mabilisan lang ito. Delight yourself in the Lord. So, para maabot mo yung pangarap mo, para sa Panginoon ay i-delight. I-delight mo yung sarili mo sa Panginoon. Pinina mo sa Tagalog. Yung delight ay magpakaligaya sa Panginoon. Pero mayroon pa yung ibang kalugan yan kung i-search mo pa sa English word. Kaya wala ditong signal. At alam niyo ba nung 1994, yung pagka-graduate ko ng, by the grace of God, pagka-graduate ko ng accounting, Bachelor of Science in Accounting sa Garcia College of Technology, 1994, kasi 5 years yung accounting ko eh. Kasi nag-working student ako. Yung tagawalis ba? Tagawalis sa school, yung Garcia College ay yung KITS nasa Kalibo. KITS, yan dating Garcia College yun ako. Nawalis dyan ako sa labas, nagalinis ako ng CR na lalaki at babae para makapag-aral lang ako kasi namatay na yung tatay ko. So, yan ang pangarap ko, makapag-aral lang kaya naging 5 years yung 4 years. Okay? So, pag-graduate ko, pumunta na ako ng Maynila. At sa Maynila ako, pumunta ako sa Ayala, Makati, para maghanap ng trabaho. Nakikita ko na yung Bethany Baptist Church, Makati. Yun, natatanaw ko siya, 3 ride from Caloocan City. Kaya lang, hindi ako basta-basta makasimba doon dahil nagkitira lang ako doon sa tito ko sa Caloocan at baka hindi ako payagan. So natatanaw ko lang yan na yung desire ba, yung puso mo, sabi ng Biblia, delight yourself in the Lord and will give thee the desires of your heart. So yung desire ko na makapunta doon, alam nyo, binigay ng Panginoon. After 30 years, could you imagine? Itong June 30, 2024 ay na-recommission kami sa Bethany Makati. Praise the Lord. Salamat rin sa Aklan Baptist Church, kay Pastor Yuli, sa Paintulot. Kaya, na-recommission kami doon. Kaya imagine after 30 years nung nakikita mo na yung signboard, kaya blessing sa community ang Baptist Church. At yung signboard na nakita ko lang at napunta kami doon after 30 years pa. Kaya yung desire ng puso ay binigay ng Panginoon. Katulad, nabanggit na many times sa preaching kahapon, kung ang desire mo ay maging teachers, police, architect, doctor, or CPA, Certified Public Accountant, engineer, chief, businessman or businesswoman, seafarer or marino, OFW or agriculturist, chemist, announcer, TV news anchor, athletes, artists, or singer, soul winner, missionary, evangelist, pastor's wife, pastor o iba pa, delight yourself in the Lord. I-delight mo lang sa Panginoon at ibibigay yan at mas higit pa.
Kaya, ang desire ko lang noon ay makatrabaho lang sa bangko. Nag-training ako diyan sa Capitol, sa Development Bank of the Philippines. Nag-training ako, makatrabaho lang ako, kontento na ako. Magsuporta ako sa church, sa mga pastor, sa gawain ng Panginoon. Maging supporter lang ako ng mga pastor, ako ay masaya na. Kaya pag may mga pastor na pupunta sa bahay, doon sa Poblasyon Galibo, sa Silaserna Street, sa Purukono, kung may pastor yan, ay bibigyan mo namin ng pagkain, gulay, kung ano lang meron doon sa mga pastor. Kaya kagalakan na tumulong sa mga pastor at masaya na ako doon. Pero yun pala ay iba ang plano ng Panginoon. Hindi pala ako magsusuporta sa mga pastor. Ako pala ang suportahan. Pero nandun yung desire lang ng Panginoon, din promote pa ng Panginoon mga desire. But God has the best na plano for me in the ministry serving for God. Dati, sabi ko sa kuya ko na pulis ay magpulis na ako, mag-exam na lang. And then, sabi ng pastor ko, desidido ka ba doon? Sabi ko sa opisina na sana ako Pero baka isabak ako sa mga raid. Sabi ko baka siyempre delikado. Wala na lang. Yun pala, magtuturo na lang pala ako sa police station. Kaya yung lahat ng police station sa Aklan, except sa Altabas, yun napunta namin ni Missionary Joel Marinipes. Binata pa ako that time. Mga year 2007 yun, kung di ako magkamali. 2008, mga ganon. Kaya, gusto ko mag-police, pero ang gusto pala ng Panginoon ay tagapagturo sa mga pulis. Kaya trust in the Lord lang. But God has the best plan, hindi lamang sa aming mga pastor, kundi para rin sa inyong mga kabataan. Kaya number 2, rely yourself in the Lord. Rely yourself in the Lord. Magtiwala sa Panginoon. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord. Ito ang favorite verse ni Pastor Chagan. Life verse. Trust in the Lord. Magtiwala sa Panginoon with all your heart. And lean not, huwag umasa sa iyong sariling unawa. Lean not unto thine own understanding. Know thy ways, acknowledge Him. Acknowledge sa lahat nating gagawin. May decision sa buhay. Acknowledge natin ang Panginoon. Panginoon. Talagang magsungguni tayo sa Panginoon. Acknowledge Him. And the Lord will direct thy paths. Wow, praise the Lord. Ang Panginoon yung maging director. Amen? Maganda, di ba? Ang magdidirect sa iyong daanan, yung director ng buhay mo, buhay ko, ay ang Panginoon. Amen? The best. Siyempre, ang Panginoon, ang Panginoon Kristo. Marami kasi ngayong Panginoon. Mayroong landlord. Mayroong drug lord. Ano pang mga lord? Lord of the Rings. Pero ang tinutukoy na pangarap natin kay Lord ay si Lord Jesus Christ yan. The Lord of Lords and the King of Kings. Amen? Kaya praise the Lord na iasa natin. Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen. Na ang director, ang magdidirect na ating paths, ang ating pathway, ating daanan, ay ang Panginoon. He shall direct thy paths. Rely on the Lord for your dreams sa pangapangarap mo na nabanggit ng mga pastor na kahapon, maging ngayon. Ano mang hindi ko pa nabanggit ibang mga vocation, profession dito, ay sa iyong i-rely, iasa mo sa Panginoon ang iyong mga dreams for your family, for your pastor, for your church, at sa mga ministries. Number 3, energize yourself in the Lord. Energize yourself in the Lord. Ano nga yung itong una? Delight thyself in the Lord. Rely yourself in the Lord. Energize yourself in the Lord. Ibig sabihin, energize ay yung energy. Mayang people, nag-basketball kahapon, nag-volleyball, table tennis. Grabe energy. Kahit si Pastor Daniel. Matindi ang energy niya. Amen? So praise the Lord. Ang mga pastor na to ay hindi kami nag-competition kung sino hindi ito preaching contest. Sino sa mga pastor dito magaling mag-preach. Hindi po ganun. Amen.
Depende ang pag-deal ng Panginoon sa bawat isa. Mayroong dynamic, mayroon ng storytelling, pero the Holy Spirit of God moved them at makinig lang kayo, mayroon kayong matutunan. Kaya hindi po competition sa mga pastor, ito ay tulong-tulong kami para minsan gagpay kami, isip kami, ano ba ang itulong sa inyong mga people. Kaya ako personally, inisip ko, ano ba ang pangailangan yung mga people. Kasi ako na ay 54 years old. 54, pero mukhang 34. Para si Pastor Noble. Si Pastor Noble ang sa pastor sa Bethany Baptist Church Makati, 69. Pero mukhang 49. Sindig pastor, BB Page na pastor. Kaya 54, mukhang 34. So praise the Lord. Energize yourself in the Lord. Kaya, maganda pa nagpangalan kayo pag nagka-pamilya na kayo. Pangalan, alam niyo yung history sa kay Jack Neil Joyce. Si Mama Annalyn ay nakumatos. Daming dugo doon sa emergency room. 50-50. Ang pangalan sana ni Jack Neil ay Jabez. Pero naisip ko, Jabez kasi man of sorrow. Tapos, nasa sorrow na the time ng July 12 at July 4, 2012, ay hindi pwede ito, ikaw na lang, Jewish na lang. Kaya Jacnel means God-given. At dinagdagan ko lang ng Joyce. Para maraming Joyce. 10,000 Joyce. Kaya, magkanawa, pag nanganak si Mrs. nyo in the future, ang pangalan nyo dapat ay mga maganda. Mercy Faith, Grace, ano pa, Hannah, Grace Alon. Yun ang mga pangalan, no? Mga Abigail, Samuel, Daniel. Alam niyo ba yung mga pangalan na may pangalan ng Diyos sa dulo? Michael, Jordan, Gabriel, plus Elordi, Emmanuel, Pacquiao. Emmanuel talaga yan, ang pangalan niya. Si Manny Pacquiao ito na nga, Emmanuel. Kung mapupunan nyo, lahat ng pangalan na may pangalan ng Diyos sa dulo, E-L, Israel. El means God. Eli. Sabi ni Lord Jesus sa cross ng Kalbaryo, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Pinabayaan siya because of our sins. Matawag niya yung Ama. Kaya, El Shaddai means Almighty God. Kaya energize yourself in the Lord. Remember now, thy Creator in the days of thy youth. Ecclesiastes 12:1a. Kaya, bilang kabataan, nandyan yung kalakasan ng katawan. Energetic, may fighting spirit, enthusiastic, alive, alert, awake, enthusiastic, excited. Diba sa mga PBA, NBA, Golden State Warriors, excited sa pagdating sa basketball, Boston Celtics. Yung energy mo sa basketball, energetic, dapat gamitin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Pagtuturo sa mga bata, nakita ko yung soul-winner kapon. Nag-soul-winning doon sa mga kabataan. Yung member ni Pastor, kanino pastor yun? Joshua. Taga Aninini. Nag-soul-winning siya. Labang yung iba naman ay fishers of fishes. Siya naman ay fishers of men. Kaya, nandun yung kanyang motivation sa paglilingkod sa Panginoon, yung energy niya. Pagtuturo sa mga bata, special number, pagbibigay ng gospel tracts. Wow, praise the Lord. Si Hannah Joyce ay, nung graduation nila, nung recognition, nakabigay siya ng 94 gospel tracts. Ang ganito, magandang gospel tracts ng Bethany Makati, quality. Bigay mga teachers, classmates, binigyan ng gospel tracts. Kilala niyo si Puloy, yung nagawalis dyan sa Kalibo Elementary School at Kaisi. Yung mahilig rin na pag nagawalis siya, picturean niya. Ang edad yata niya mga 34. Namatay siya noong last 3 days lang yata. Namatay siya. Bilang iba, pilito.
Pero alam nyo, nabigaw siya ng Tagalog, the gospel tract, sana nabasa niyo yun. Kaya, sa pagsulbining, paglilinis ng bahay, sambahan, at iba pa. Stay healthy and happy. Amen? So, healthy lang, para may energy. Huwag puro noodles. Huwag puro processed food. Dapat kain ka ng malunggay, kapaya, kaning baka, pandesal. May energy food, gatas. Dati ang paborito kong inumin ay San Miguel Beer. San Miguel Beer, paborito. Hindi, wala pa ako sa Panginoon. At nung tumanggap ako kay Jesus bilang Lord and Savior, uminom pa rin ako ng Cerveza Negra. Kaya nireview ko ng kuya ko eh. So, tinanggap mo na si Jesus mo, sa puso mo na, di ba? Ba't uminom ka pa? Uminom ka sa ng Cerveza Negra. Ay ano? May Jesus daw sa puso, uminom pa ako ng beer. Kaya pinalitan ko na. Beer brand naman. Beer din. Pero gatas na. Praise the Lord. Na masaya, amen? At hindi magastos. Siyempre, wala nang alak, praise the Lord. Wala nang alak, walang sigarilyo, walang babae, wala din ng babae, hindi rin ng lalaki. So, praise the Lord na yung vision na lang natin ay magserbisyo para sa Panginoon. Amen. Kaya praise God na tayo ay niligtas ng Panginoon. Wow, alam niyo ba, no, kabataan ko pa, no, ako ay 17 years old. Ako ngayon ay 54. So, 17 years old. Ilang years na nakalipas? 37 years, no? 37 years ago. So, nakita ako sa Calibo Plaza na nakita ko ng lalaki, yung si Lais. Nakita ako, 17 years old ako. Nagwapuan siya. Kaya hindi niya ako sa Cinemars. Yung Cinemars ay Marianing na yan. Kaya lang pag-date niya sa akin sa Cinemars, pinakain niya muna ako sa restaurant. Tapos dinate ako sa Cinemars. Nanood kami ng sine. Sa balkoni pa yata. Kaya lang, bilang kabataan, 17 years old, at bilang pagpa ko noon, yung inosente, yung lalaki naman na yun ay si Lahis pala, di ko alam. Yung kamay niya ay gumagapang. Gumapang na sa private parts. Kaya mabuti lang marunong ako mag-ganuno, karate. Touchy. Yun, kaya preserve your purity, kabataan. Lalaki, akala niyo babae lang may yung virginity. No, kahit lalaki ay may virginity rin. Kaya mga lalaki, preserve your virginity, especially sa mga babae. I-preserve niyo yan yung para sa inyo maging asawa na babae. Okay? Preserve. Hindi yung kulik, ano yun? Kulik, silik, ano ba yan? Collection, no? Dami. Kaya, alam niyo nagka-girlfriend na ako, ang edad ko ay 36 years old. Kung sino maging girlfriend ko, yun na yung pakasalan ko. Kung sino mag-say yes sa akin, yun ang pakasalan ko. Dami kong nilagawan. Isa-isa. Kaya si Ma'am Annalyn na lang yung tahimik lang, silent. Kaya sabi ko, nang willing ko, may prayer list akong dalaw. Naghanap ako ng lifetime partner kasi kuwan ako ay 36 na eh. At palagi akong binubuli ng mga preacher din, mga missionary local din na, ay, Kuya Jeez, kung ka na, yung mga matanda, tapos wala ka pa rin asawa. Ay, may prayer list ako, sabi ko, nang willing ka ba maging lifetime partner, may prayer list kami, oh. Hindi siya makasagot, si Ma'am Annalyn. Kaya sabi ko ay, silence means yes. Kami na. Okay, timing siya eh. Oh, kung ayaw na, hanap na ba ako iba, pero nag-silent siya. Kaya means yes. So praise the Lord. Oh, di ba? Yan. Kaya may pa na kayo ha. May blue na kayo. Pero, huwag yung paglaruan yung mga puso ng babae kasi ang puso ng mga babae mga sensitive po yan. Madali masaktan ang mga babae. Siyempre yung babae nasasaktan yan. Mamaya, mag-commit suicide yan. Katulad doon sa housing. Nabalitaan niya yung
nobyo niya. Nagnobya naman ang iba. Ginawa niya nag-suicide siya. Isa na lang siya sa second floor. Yung babae graduating sa nurse, nag-suicide. Kaya yung mga boys, mga men, lalaki, huwag yung paglaruan yung puso ng mga babae. Kung nobya mo na yan ang maging asawa mo. Okay? Ha? Stick to one. Stick to one lang. Ganyan kami mga pastor. Stick to one lang. Kasi kung may asawa ka na at maghanap pa kami ng iba, wala ng power yung Holy Spirit sa amin na mag-preach. Wala ng pinta yan. Walang power. Kaya, yan ang pinipreserve na namin. Sabi ko kay Pastor Chagan, huwag kang magkasala. Ma-disqualified ka, back to barracks ka. Sabi ko. Kaya, wala pa siya. Kaya ganun na i-preserve yung purity, okay? Hindi lang sa babae, pati rin sa lalaki. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na tinuturuan kayo. Tinuturuan kayo kung paano mamuhay ng tama at sa experience sa mga pastor, tinuturuan kayo kung ano dapat gagawin. And don't waste your energy sa gadgets, sa games, sa ML, sa Roblox, sa TikTok, nakababad sa cable TV, sa telebisyon, sa BTS, sa Lakwatsa, concert sa Kalibo. Many hours, hawak ang cellphone. Pero dito yung outline ko. Unfruitful time, hindering to reach your dreams, delaying to reach your dreams, pangarap, naging mapiktuhan your mind, your eyes, your time, your schedule, pati ang utos ng tatay at nanay mo, apektado rin. Kaya, mga magulang, talagang tingnan rin natin kung anong nilaro nila sa cellphone. Number 4, align yourself in the Lord. Align yourself in the Lord. Yung attitude mo, attitude natin ay dapat nakasulat sa Galatians chapter 5. The fruit of the Spirit, verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Our attitude aligned from the Lord. Dapat yan ang attitude natin. Dapat ang attitude natin ay tayo ay mabait, mahinahon, matyaga, masipag. Yan ang mga attitude dapat natin. Huwag tayong attitude natin ay yung bugnutin, inutusan, or inggitin. Dapat hindi yan ang ating attitude natin at tayo ay magagalitin. Hindi dapat, yun ang attitude natin. Dapat ang attitude natin ay smiling face, mabait, matulungin. Yan ang mga attitude na dapat ating gagawin. At tayo ay soul winner na attitude. Soul conscious, yan dapat ang mga attitude. Number 5. Ano ito? Delight yourself in the Lord. Rely yourself in the Lord. Energize yourself in the Lord. Align yourself in the Lord. Ito naman ay ministry involving yourself in the Lord. Ministry involving yourself in the Lord. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Ministering the minister. If you take care of the man of God, God will take care of you. Katulad si Elijah at yung widow woman of Sarepta. Widow woman, mahirap lang siya. Pero inalagaan niya yung man of God, yung propeta si Elijah, at hindi siya naubusan ng pagkain ng harina. Could you imagine? 2 stick na lang. Sticks, 2. Mais. At lutuin niya yun para kakain sila ng anak niya, hindi mamatay na sila. Could you imagine? Pero dahil dumating si Prophet Elijah at pinakain niya yung man of God, God will take care sa widow woman. The same rin pag inalagaan mo yung tunay na pastor, kasi mayroong mga pastor na impostor, mayroong mga pastor na ministry. Ang kanilang habol ay pera. Pero alam nyo, may ibang mga pastor na
hindi habol ay pera, kundi makatulong sa kaluluwa mo, makatulong sa mga mahirap. Sa amin, by the grace of God, libre doon ang Milo, libre ang taho, salabat, kape, merinda, at pag-preach ko, mga quarter to 12 na, or 12 na, closing prayer na, lunch time naman. Libre rin ang pagkain. Wow. Tapos na sa spiritual, physical naman, as the Lord provides. Amen. Pero sabi kay Pastor Chagan, pero ang member mo ay sobra 100 at linggo-linggo kayo ka-lunch. Ubos o rin. Pero sa amin lang kasi, pinagtiwalaan ako ng Panginoon, more or less 20 lang nag-simba. So, mapakain sila. So, as the Lord provides. Kaya, if you take care of the man of God, God will take care of you. Kaya kung meron mga pastor na nandyan, ay alagaan nyo, tapos tatapon yung kid. Dahil ang mga pastor niyan, grabe ang kanilang sakripisyo niyan. Alauna, gagawa pa rin ang outline, pero kayo gahuragok na. Masdos, nag-pray, sila pa yung nagawalis, sila pa nagbuhat ng upuan, sila pa nag-build instruction. Kaya pag makita kayo, pastor, madumi yung kuko, huwag nyo i-judge. Kasi pastor, di man maglinis. Kasi sa construction pa yung galing. Ang pastor ay all around, akala nyo pastor, ga-preach lang, no? Ang pastor, basurero, taga-pilak ng basura. Ang pastor ay tagaluto. Ang pastor ay tagahatid, taga-sundo, taga-linis, taga-pagturo, taga-pagpakanta. All around. All around. Kaya, mga pastor ay tulungan nyo. Focus the Lord nga. Sila dito kanina na-assign sa tubig, no? Nakita ko, recognize, praise the Lord, na yung tubig pa ay mabilis maubos doon. Pero siya yung nasa ni Pastor Sean. Kamuti, hindi naman siya galing tramo. O sa role, yun ang role mo lang, tagawalis o tagalagay ng tubig, ay nang gawin mo na masaya sa Panginoon. Kasi kung si Pastor Sean pa ang tagakwando ng tubig, tagalagay, tapos siya ang magluto doon, hindi kakaya ng Pastor. Kaya teamwork. Kaya, salamat sa inyong mga buhay na mga people, kami naging young people din. Kaya si Pastor Sean ay talagang galit siya sa mga young people na nag-live-in, living in sin, fornication. Magpakasal kayo, pakasal. Tapos mga basang Bible, whole Bible, then tapos sila mag-aral, may trabaho na, ikaw at yung babae may trabaho na, kasal na kayo, pakasal na pastor, tapos kayo mag-anak kayo kay isang dosina, okay lang. Isang dosina. Okay lang, at least kasal, hindi kayo magkakasala niya. Sabi nga ni Billy Graham, 6 is not a sin. Wrong use of 6 is sin. 6 outside marriage is sin, kasalanan yan. Okay? Kasi kung walang 6, hindi nagkaanak si Adat, si Eva, hindi nagkaanak yung mga magulang ng pastor at yung mga pastor na may mga anak. Kung walang ganun. Kaya 6 is a gift of God within the band of marriage. Amen? Kaya huwag kayong tago ng tago. Kami nga ni Ma'am Adalyn eh. Minsan, ga-akbay siya sa akin. Ako pa nanghiya eh. Kung sino ko yung kasal niya pa, no? Pero doon sa Kalibo Plaza eh, hindi makakasal mga kabataan. Nag-akbayan, nag-ahalikan, no? Pero kami nga mag-asawa na eh. Ako pa, naiyak ako na makiya. Nag-akbay ako, ako binakbayan. Pero kasal pa, no? Grabe, no? Pero merong hindi nga kasal eh. Sila pa yung walang hiyak. Tapos, kita pa yung doorbell. Yung doorbell, di ba, damit ay mga sa Children's Department binili, imbis pang adult. Kung kay Kerto pa yun, sa yung people namin, ako na mag-preach, kita yung doorbell ng iba, ako na niya magtingin eh, kasalubong. Pero pag hindi yung people na si Kerto namin, sabi niya, sausawan ng baboy. Ano sabi niya? Grabe mo mga si Kerto pag nag-pastor ko eh. Ako nang, gano'n lang, doorbell na, pero sa'yo, sausawan baboy. Kaya, okay. Yun, yung ministry, involving yourself in the Lord, naalala ko, soul winning lang ang ministry. Soul winning.
Yan ang kuha ni Lord Jesus. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost at saka giving. Sabi ni Lord Jesus sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. A wealth not circulated is not wealth. Sabi ni Pastor Nabi. Sabi naman missionary Hernandez, you cannot go around without around. Di nakapunta dito si Pastor Joshua Ocampo kung walang 5,000, imagine. They cannot go around here in New Washington State of Auckland kung walang 5,000 na money. You cannot go around without around. Giving and soul winning. Then the last letter is, so 6 points lang pero marami pa akong time, no? Okay. Ano, review. To reach your dreams, para maabot mo yung pangarap mo para sa Panginoon, number 1, delight yourself in the Lord. Rely yourself in the Lord. Energize yourself in the Lord. Align yourself in the Lord. Ministry, involving yourself in the Lord. And the last na letter is, I surrender yourself in the Lord. Romans, surrender yourself in the Lord. Romans chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that is the good and acceptable and perfect will of God. Surrender your life to the Lord. Alam niyo, pag surrender ka sa Panginoon, ikaw ay winner. Life fulfilling, hindi ka lugi. Alam niyo, pag nag-surrender sa kaaway natin, spiritual, ikaw ay loser. Maging sa sports, pag nag-surrender sa boxing o anumang sports, ay pag nag-surrender, it's a shame. Nakakahiya. Surrender ka, kakaya sa sarili, sa pamilya, sa bayan, sa probinsya, at sa bansang Pilipinas. Pero kakaiba. But when you surrender, commit your life, commitment mo sa Panginoon, committed your life to the Lord, you will not regret that decision in life. Dahil ikaw ay maging winner, hindi ka loser. Pag nag-surrender sa Panginoon, winner. Alam nyo, first important decision sa buhay, salvation. Second important decision in life is married life. And number 3, third important decision is your commitment. Committed ka sa Panginoon. Surrender ka sa Panginoon. How to reach your dreams for the Lord. Delight yourself in the Lord. Rely yourself in the Lord. Energize yourself in the Lord. Align yourself in the Lord. Ministry involving yourself in the Lord. Surrender yourself in the Lord. Commit your life to the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. May natira pa ako na 6 minutes and 36 seconds. Tapos na ako. So, sino dito yung hindi pa save, no? Yung hindi mo pa alam kung saan, hindi ba dito save na eh. Pero hindi mo alam kung saan pupunta pa, ikaw ipunta, wag namatay. Alam nyo, may namatay na 54 years old doon sa trabaho sa Compassion, no? Si Andoris. At yung may classmate ako sa Laguna, asawa ni Pastor Oliver America, 54 years old rin namatay. Tapos ako 54 years old. Mag-55 ako sa November 11. Okay? So, sana mabuhay pa ako hanggang 120 years old. Pero yung lakas ko, manatiling malakas. Okay? Pero hindi natin alam yung araw ng bukas. Okay? So, siyempre iba dito save na. So, meron kasi hindi pa save. Para hindi mo lang pag namatay, saan kayo pupunta? Okay? Sa langit ba o sa impyerno? Hindi ko alam. Pero sa mga hindi alam, nag-iisip kung saan pupunta pag namatay, siyempre, kung na tayo, prepare lang. No? Para madali maintindihan, letter A, letter B, letter C. Letter A ay aminin na lahat tayo nakasala. Ako'y makasalanan katulad din. Letter B, believe in the Lord Jesus Christ. And letter C, choose or commit or confess si Lord Jesus bilang yung Lord and Savior. Repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi tayo ng tawad. Except a man be born again,
Maliban na ang tao ay born again, you cannot see the kingdom of God. So kailangan mong tanggapin si Jesus bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas. December 31, 1991, 20 years old ako that time, tinanggap ko si Jesus Christ as my personal Lord and Savior. So anytime na umatay ako, sa langit ako pupunta dahil meron akong Savior. Meron kang Jesus Christ, merong eternal life. Walang Jesus Christ sa puso, walang eternal life. Kaya meron dito na hindi pa alam. So, tanggapin mo by heart si Jesus bilang iyong Savior. Makaupo lang, mag-pray ako ng sinner's prayer. Yung hindi pa alam, saan pupunta, repeat after me lang with all your heart lang. Okay? Natanggapin mo si Jesus Christ bilang iyong personal Lord and Savior. Let us pray, sunod lang with all your heart. Pray tayo. Dear God, maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Lord, naniwala ko na kayo po, Lord Jesus, namatay sa krus para bayaran aking mga kasalanan. Kayo po'y nilibing at kayo muling nabuhay. Salamat po, Panginoong Hesus, sa inyong buhay, sakripisyo na binayad doon sa krus ng Kalbaryo ang iyong banal na dugo. Inamin ko po na ako ay makasalanan, mapapahamak patungong impyerno. Pero salamat po sa inyong biyaya, sa inyong habag. At ako po, Panginoong Hesus, ako po ay naniniwala sa inyo. At ngayong umaga, decision ko po, Lord Jesus, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita sa aking buhay, sa puso ko, Lord Jesus,